ikawa sila. At sana yung iba pa mga kapatid na hindi pa sila nakakapag-present dito mga kapatid, welcome sila. Hindi man sila kasabihan, pwede naman sila lumapit. Kaso baka naman pwede sa susunod, ako pwede. Praise God. Lahat po kayo, mga kapatid. Ano sa mga kabataan natin. Dahil priority natin. Kasi hindi habang panahon, kami ang nandito sa Tawag ng Pulpito. Kakailan sa kami, siguro next generation kayo na ang papalit. So, praise the Lord, yan po yung na-share nila patungkol sa commandments ng Panginoon. At yan din po yung aking ituturo. Pero alimutan ko kanina mag-pray. Okay lang ba? Mag-pray muna tayo mga kapatid. So, hindi ko naman sinasabing ko lang pray kayo sa kanila. Alam kong guided sila ng Diyos. Pero gusto ko lang manalangin muli sa Panginoon. Ilang Diyos, Panginoon, sa mga ganito, Panginoon, patawarin mo kami kung kami nasusumpuhan sa aming puso na hindi kami kalugod-lugod sa iyo, Lord. Panginoon, ipapatawad niyo po na ang dugo ng aming Kanyos Kristo ang makita mo, Panginoon Diyos, upang hindi po kami, hindi mo masilayan, Panginoon, ng aming mga karunihan, mga kasalanan. At hindi maging hadlang ito sa aming pong pag-aaral kapag kami ay makareceive, Panginoon, ng liwanag sa iyo, Panginoon. So, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, lakisan mo, Lord, ang iyong palitan-lingkod at ipagkalog mo sa Kanya ang spirito ng pagkaunawa, Lord, lalo na sa aming pakpaksain ngayon, patungkol sa dakilang utos ng Panginoon. Maraming salamat at mga Panginoon, pagpalain niyo po, mga kapatid. So, manang ito na naparito ngayon upang sumamba sa iyo, Lord, yan. Hallelujah. Sa Espiritu ng Katotohanan. Hihiling ko po ito sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. So, ang isi-share ko mga kapatid. Ay mababasa natin sa Mateo 22:34 to verse 40. Dakilang utos. So basahin po natin yung Tagalog doon sa Matthew chapter 22. Bagamat nabasa na nakakita pasadahan niya. Ulitin lang natin. Ang sabi nito sa Tagalog, Matthew 22 verse 34, samahan po ninyo akong pagbasa. Dadakwal nang marinig ng mga Pariseo na kanyang napatahimik ang mga Saduseo, ay nangagkatipon sila. Sa 35, at isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan sa binuburugan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya ay tuksuin. 36, sabi rito sa 36, Guro, alin baga ang dakilang utos? Ayun, i-title natin. Dito ko ginawa. Alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ngayon, ito yung sagot ng ating Panginoon sa Kristo. At sinabi sa Kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Yan. Sa 39 at 38, ito ang dakilang pangunahing utos. Una. Sa 39, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Then last verse, sa verse 40. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ulitin ko, sabi rito sa verse 40. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So, yan po yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Tugon niya doon sa abogado na yung lawyer ng kautusan. Tinanong si Kristo na
Ano ba ga ang dakilang utos? Sabi nung nagtanong. Maaaring isipin natin mga kapatid, yung bang nagtanong na yun, alam po ba niya talaga ang kautusan? Yes. Kasi lawyer ng ano yun. Sa bansang Israel, isang Pariseo. Alam po niya paano ang kautusan. Kaya sinagot din sila ng Panginoon Kristo. Doon sa tanong niya, sabi gano'n, sa verse 30, ano ba yun, 37, ano? Sabi ng Panginoon, sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoong Diyos, yun na, at kung kaluluwa sa verse 38, ang sabi niya, ito ang dakilang pangunahing utos. Sabi ni Kristo, yun ang isang dakila, pangunahing utos, dakilang utos yun, yung ibigin natin ang Diyos. At sa verse 39, ang pangalawa, iibigin mo ang iyong kapwa. Sabi ganon, gaya ng iyong sarili. Ayan. Yan yung pangalawang dakilang utos ng Panginoon. Ang pangalawang katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Alam niyo mga kapatid, pagdating sa verse 40, ang dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan. Pag pinasa natin sa baba, verse 41, ano nangyari dun sa nagtanong? Habang nagkakakipon nga mga Pariseo, 41 din. Habang nagkakakipon nga ang Pariseo ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong. Balik mo nga ng 40. Ibig sabihin, ang sinagot ni Kristo itong mga itong Pharisee, hindi na po siya nakapagtanong ulit. Kasi yung unang kausap ni Kristo, ang grupo dyan, ng sekta ng Hudyo, ay ang mga Sadducees. Ang pinag-usapan naman nila doon ay patungkol sa pagkabuhay ng magtuli. Ngayon, sinagot sila ni Kristo doon itong mga Sadducees. At nung sinagot Kristo, pinaliwanag yung patungkol sa Muli, pinakita ni Kristo, hindi ko nakakinig yung mga Sadducees. And it's tahimik yung mga Sadducees. Lumapit upang tanungin si Jesucristo ng panunukso. Ang ibig sabihin ng panunukso doon, sinusubukan siya sabi nito tungkol sa kautusan. Sinagot siya ni Kristo ng tumpak na kasagutan. Doon sa tumpak na katagutan. Kaya ang sabi ni Kristo sa sagot niya, patungkol sa kautusan, halimbawa yung 10 utos na yan, yung 10 utos na yon, nauuwi na lang sa dalawa. Ngayon, tanong, alam ba yun ng Pharisee? Alam. Na yung sagot ni Kristo na mauuwi sa unang pangunahing dakilang utos at sunod pangalawang utos ay nauuwi sa dalawa. Alam ng Pharisee. Kaya hindi lang po siya nagtanong muli kasi alam niya. Pero, alam niyo mga kapatid, kahit na sinagot sila ng Panginoon Kristo tungkol sa katanungan, tungkol sa kautusan, hindi pa rin talaga nila lubos na alam yung sabihin natin na pahayag ng ating Panginoon Kristo, bakit dalawa? Sinagot lang sila ni Kristo doon ng dalawa ang alam ng Pariseo. Pero, yung mas malalim na kahulugan tungkol sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, hindi na po abot ng masyado ng Pariseo. Okay, amen? Amen. Meron silang nakuha kaunti na pagmamahal sa Diyos. Pero yung lubos na pagmamahal para sa Diyos, hindi po. Actually, ang mga sekta ng mga Jewish na panahon na yan, they are backsliding in the heart of God. Amen? Backslide po sila. Kaya nung kinakausap sila ni Kristo, hindi dahil gusto silang parang
yabangin, pataasin ang intindi o alam ni Kristo sa kanila. Hindi. Nagsasalita si Kristo sa kanila para sila ay makuha niya. Because these Sadducees and Pharisees, sila po yung mga spiritual leaders na umaakay po sa bansang Israel, sa bayang Israel. And supposed to be, sila po mga spiritual leaders ang nagpapatupad ng patungkol sa kautusan. And it so happen na mga kapatid na sila ay nagpapatupad na sila mismo ang nagbe-break ng kautusan. Kaya hindi po natin masasabi nga sila mismo na mga spiritual leaders para sa bayang Israel at that time ay nakakatupad ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Kasi ang tunay na pag-ibig sa Diyos, mga kapatid, mahalaga yung binigay ng Diyos na kautusan. Para ma-express na ng tao na mahal ng Diyos is to obey God's word, is to obey His commandment. Kaya kung Israel ang pag-usapan natin, mga kapatid, ang Israel, kahit na may pagsunod sila, hindi po sila nakaabot sa tunay na pag-ibig sa Diyos. Kaya nirecall sila ni Kristo about these commandments, the 10 commandments, ay sinabi niya na unang dakilang utos ay ang mahalin mo ang Diyos sa puso, kaluluwa, at pag-iisip. Tatlong bagay yan, mga kapatid. Hallelujah. At sa paanong paraan ang tatlong bagay na ito matutupad? Sa pamamagitan ng kanyang utos. May you say amen? Sabihin natin, utos. Diyan po matutupad, mga kapatid, sa pamamagitan ng utos ng ating Panginoon. And, alam nyo mga kapatid, itong dalawang ito na binabanggit, love your God, love your neighbor, isa lang po ang ibig sabihin. Although, mukhang dalawa ang pinaghiwalay. Unang utos, pangalawa utos. Parang mukhang pinaghiwalay na dalawa. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi po. Alam nyo bang, ang tunay na kahulugan ng kautusan ng Panginoon ay isang utos lang? At yung isang utos na yun, dakila yun. Anong utos yun? Yung dakilang utos, nasabi una, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Sa puso, kaluluwa, at pag-iisip. Yan po yun, mga kapatid. Ngayon, kung nabanggit na mahalin ang tao, nang gaya ng sa sarili natin, bahagi na lang yun sa Diyos. Ang ibig sabihin, pag-ibig ito. Ibig sabihin ng kautusan, pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos kasama ang pag-ibig sa kapwa. Kasama yun. So, kung paano iniibig ang Diyos, iniibig mo ang iyong kapwa. Sa paanong paraan? Sa tamang paraan. Bakit? Kasi mayroong umiibig sa Diyos na ina-apply din nila sa kapwa niya, pero sa ibang paraan. Ang denomination mula sa simbahan Katoliko, Protestante, mga born again, sinasabi din nila, ang pag-ibig natin sa Diyos, kailangan tuparin din natin sa ating kapwa. Pero, hindi ayon doon sa tunay na pag-ibig. Ano yung tunay na pag-ibig? Para tunay mong mahalin ng Diyos, yung malalim na pag-ibig na ipapakita ng bawat mananampalataya sa kapwa niya, na gagawin sa kapwa niya, yun ang tunay na pag-ibig para sa Diyos. In every family, every individual, hallelujah, dapat po ma-apply natin ang pagtunay na pag-ibig. Kaya yung pag-ibig na yan, kailangan sa tamang paraan, yung pag-ibig mo sa kapwa ay pag-ibig mo din sa Diyos. Yan ang nakatagong hiwaga ng dakilang utos. So parang very simple, ano? Yung palang dakilang utos ng Panginoon ay dakilang pag-ibig sa kapwa. Sa
tamang paraan. Hallelujah. Tingnan natin. Yung 10 Commandments, pag tinignan mo siya in Deuteronomy chapter 5, nandun yung summon para kay Moses tungkol sa kautusan. Binigay ng Diyos kay Moses. Pag tinignan mo yung 10 utos from 1 up to 10 commandments, dalawa lang ang sinabi ng Panginoon Kristo. Yung una is from man to God. That is vertical. Magsisimula sa baba, sa tao, akin ang pag-ibig sa Diyos. Okay. And then, the next is from men o kapwa natin. Men to men. Tama ba? So, horizontal naman. Pahalang. Yung isa naman, straight, pataas. Horizontal naman. Yung tao sa Diyos, pag-ibig ng tao sa Diyos, vertical, pataas. Yung pag-ibig sa kapwa, man to man, horizontal. And these two ay mauuwi po sa iisa. Yung tinatawag na divine love. Agapaw. So kung pag-uusap natin ay pag-ibig, hindi po yan maraming lang. Mula sa 1, 2, 3, 4, 5 until 10 commandments, ang sabi ni Kristo, nauwi lang sa dalawa, pero ang ibig sabihin ni Kristo, iisa lang yan. Kung pag-ibig ang pinag-uusapan. Alam niyo si Pablo, si Apostol Pablo, kilala niya, di ba? Sino si Apostol Pablo? Apostol ng mga hindi. May sinabi rin siya tungkol sa kautusan. Paki-plus mo nga David sa Galatians chapter 5 verse 14. Anong sabi sa Galatians 5 verse 14? Sundan niyo mga kapatid ha. Tagalog. Sapagkat ang buong kautusan, ano raw? Ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa mga tuwid ay dito, which ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. See? Anong sabi ni Apostol Pablo? Ang buong kautusan daw ay natutupad sa isang salita. One word. The whole commandments, sabi ganon, sa English, paki-pause mo. Sa English, ang sabi, for all the law is fulfilled in one word. The law is fulfilled in one word. Tanong-bulong niyo yung mga bata, ang tanong-bulong niyo mga kapatiran. Para hindi po sila, para makuha nila. Ano raw sabi ni Pablo? The law is fulfilled in one word. Iisang salita. Ngayon, sabi ni Pablo isang salita. Sabi ni Kristo dalawa. Sabi ni binigay kay Moses 10. So, ibig sabihin, isa lang talaga yan. One word. Nagkamali ba si Pablo dyan? Hindi. In a simple word, one word, hindi po yan basta isang salita. Yung ibig sabihin ng isang salita dyan, mga kapatid, is still commandment pag tinatawag natin ng divine love. Is it a divine love? Yes. Anong klaseng divine love? Hindi lang basta pag-ibig ng Diyos, hindi basta pag-ibig sa kapwa. Anong klaseng divine love yan? May kinalaman sa mensahe. May kinalaman sa utos ng Diyos. Ano ba yung mensahe? Utos ng Diyos yan. Kasi kung
may pag-ibig na walang utos ng Diyos, hindi po magmamansyon. Hindi mo masasabing, mahal mo ang Diyos, pero hindi ka susunod. Madaling sabihin, mahal kita Panginoon, umiiyak pa yan. Nagsasakripisyo pa yan. Pero, in a simple message na binigay ng Diyos, ay hindi naman niya magampanan. Hindi niya masunod. Sa ganun bang paraan, masasabi bang mahal natin ng Diyos? So, yung sinasabi ni Apostol Pablo, na inuuwi ang kautusan, for all the law is fulfilled in one word, ibig sabihin yan, mga kapatid, manifestation yan sa mensahe ng Diyos. Kaya meron tayong mensahe, kasi yung mensahe ang maghahatid sa atin patungo sa pagmamahal natin sa Diyos, patungo sa pagmamahal natin sa Diyos, patungo sa pagmamahal natin sa kapwa. Kaya ang sabi ni Paul, this law is fulfilled in one word. Message po yan. Yung word, one word, yung one word, ano yan? Message po yan. Anong klaseng message? Progressive po yan. Pag sinabing progressive, spoken word. Hallelujah. Spoken word yan. Mayroon tayong Old and New Testament letter from God, inspired, written by men of God, na inspirado, sinulat, mga kapatid. Hallelujah. Na lahat from the time of Adam at dumating sa tumawag ang Diyos ng mga propeta, sila'y mga nagsalita ng mga mensahe, all was the spoken word. Can you say amen? Amen. Lahat yun ay spoken word, mga kapatid, na binibigkas na salita. I remember Brother Balan said, the spoken word is, ano raw? Tingnan mo kung sino yung mga nagbabasa ng mensahe. Ulitin ko, the spoken word is the original seed. Sino nakaalala sa inyo? The spoken word is the original seed. Ano bang ibig sabihin? Ang original na salita ng Diyos ay binibigkas. Kung nakasulat yan, tapos ng bigkasin ng mga propeta noon. Hebrews 1:1. That God, Father God was spoke unto the fathers in different time and manner, no? Different place. At yung paano nag-usapan Diyos sa kanila sa mga propeta, lahat ng mga sinabi nila, it was written. Hebrews 1:1. It was written. So, nung naging written yun, naging Old Testament scriptures, lahat po yun, mga kapatid, came from God and inspired from God. And that is spoken word. Hallelujah. Praise the Lord. Can you say amen? Amen. Diyan pa kayo, mga kapatid? Amen. Mababaw ba itong mensahe? Amen. Mukhang mababaw sa inyo, kasi pagtahimik kayo eh. So, yung takilang utos, mga kapatid, halos iisa lang. Kaya ang sabi ni Paul, one word. Isa lang pala yun. At sabi, paano mauuwi yung one word? Even in this. Anong ibig sabihin ng English? Pababawi kasi Old English to eh. Even in this. May teacher tayo dito. May mga magagaling sa English dito. Ano ba sa mga modern English ang even in this? Which is. Ang ibig sabihin yan, even in this. Which is. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Para ma-express mo yung tunay na pagmamahal natin sa Diyos, hindi pala hiwalay ang tao. Paliitin natin, daming tao sa buong mundo eh. Alam niyo ba, mga kapatid, yung pamilya natin tao yan. Amen? Diyan natin masusukat ang pagmamahal natin sa Diyos. Kung ano yung pinapakita natin, mahal natin sa buhay, nasa ganong kalagayan.
Hindi natin pwedeng itabi ang kautusan ng Panginoon, mga kapatid. Kung meron mang ibinibigay ng mga magulang sa loob ng tahanan na klase ng pagmamahal, baka hindi umaabot doon sa tunay na pagmamahal sa Diyos. If we talk about one word, that is the message of God. Mayroong mensahe ang Diyos mula pa sa time ni David, mula pa sa time ng Israel. Hallelujah! Nagbibigay ang Diyos ng mensahe. Bakit? Kasi yung dinadagdag ng mensahe, mga kapatid, ay mahal ng Diyos. Can you say amen? Bigyan kayo ng halimbawa. Ang bayang Israel sa simula ng Old Testament, after nang sila ay nandun sa Egypt for 430 years, na sila ay nananalangin sa Panginoong Diyos, na sa kanilang pagkarahong paghihirap ng kahirapan, dahil nasa sila ng Egypt na ginawa silang alipin dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Nanalangin po sila sa Panginoong Diyos. Ngayon, ano ba ang pagtugon ng Diyos sa kanila? Basahin natin sagitin natin Hosea. I think 11. Hosea chapter 11. Tingnan nyo to, bayan ng Israel to. And Israel is the type of the church in the New Testament. Tipo ang Israel ay tipo ng bayan. Ang bayan Israel ay tipo ng church. Can you say that? Sabi sa verse 1, when Israel was child, then I love him. Mahal ng Panginoon, I love him. And called my son out of Egypt. Tinawag niyang called my son. Sino yung son? Israel. Israel. Anong sabi niya? Ano daw ang sabi niya ni Josue? I love him. Mahal ng Diyos ang bayang Israel. Kaya sila inilabas from Egypt. Pero, paano sila inilabas ng Egypt? Pinadalan sila ng propeta. Sino yun? Si Moses. Ang anong nangyari? Basta lang ba sila pinadala ng propeta? Hindi. Binigyan ng Diyos si Moses ng kautusan. At ito nasa Deuteronomy chapter 5. Basahin na lang ninyo sa bahay yun. Binigay ang 10 utos ng Diyos. Ito nga yung 10 commandments na inuuwi sa dalawa, sabi ni Kristo. So, mahal ng Diyos ang bayang Israel. Hallelujah. Kaya, sa pamamagitan ng kautusan, masusukat yung pagmamahal ng Diyos sa bayang Israel. In return, dapat masukat din ang pagmamahal ng bayang Israel para sa Diyos. Hallelujah. Ano nangyari, mga kapatid? Nung nilabas sila. You know the story, mga kapatid. Alam natin ang istorya. Nang inilabas ng Diyos ang bayang Israel, dala ng isang propetang si Moses, pagdating sa ila, ano nangyari? Nagreklamo sila. Moses, bakit kami inalis sa Egypt? Samantalang nung nasa Egypt sila, reklamo sila ng reklamo. Kailan ba kami tutugunin ng Diyos? Kailan ba kami iyahaw sa kahirap? Inahon na sila ng Diyos, inilabas nila pagdating sa wilderness. Hallelujah. Napakalapit lang mukha na ako saan pagdadalan sa kanila. Sabi nga, wala lang, ilang days lang, di ba, Brother George? Dapat nandun na sila sa promise lang. Pero anong nangyari? Matapos na sila yung pinalabas, binigyan ng kautusan, anong ginawa nila sa kautusan ng Diyos? Hindi po nila sinunod. What will happen? At alam niyo ba kung ilan ang lumabas sa bayang Israel? 2.5 million. Kasama ng lahat ng kanilang livestock, lahat dala-dala nila yun. Pero alam niyo ba, within years in the wilderness, ilang taon bago sila nakarating doon sa lagpang pangako? 40 years. At ano nangyari doon sa 40 years?
Bakit nangyari, nagkaroon sila ng 40 years na ang sabi nga 40 days na. Dahil, sa kanilang pag-murmur, sa kanilang pagre-reklamo. Pinapatupad ni Moses ang kautusan ng Diyos sa kanila, reklamo sila. Ano nangyari? Pinatay sila ng Diyos. Bakit humaba ng 40 years? Kasi within 40 years, inubos sila doon ng Diyos. At tanging natira lang na original came from Egypt ay dalawa na. Sino? Si Joshua and Caleb at saka sino pa? Young generation. Yung mga isinilang doon sa wilderness, hindi original from Egypt. Isinilang sa wilderness, si Joshua and Caleb ang nakapasok at saka yung rest of generation. Dalawa lang mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid, di ba? Madali po ba sulit? Pero, challenge yun. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Yung bang sabi ng Diyos, mahalin mo siya ng buong puso, ng kaluluwa, at ng isip. Madali! O hindi? Sino pasok kamay? Sabihin madali. Madali. Sino pa? Madali po ba? Hindi madali. Hindi ganun kadali. Pero gusto ng Diyos, sundin natin ng ng abot ng ating makakaya. Okay. So, sinabi ko dyan mga kapatid, sinay ko, mahalaga, bago sila pinalabas, bayan Israel, tinuring na anak, pinagkalooban ng Diyos ng kautusan. Hallelujah. Kasi yung kautusan ng Diyos na binibigay sa kanila, yun ang magiging batayan ng tunay na pag-ibig. Hallelujah. Sa ating bang panahon ngayon, meron? Kahit sa panahon ng mga apostol, meron ba? Meron bang kautusan na tinatawag na spoken word? Amen. Meron. Meron. Bigyan ko kayo ng halimbawa na mensahe doon ng Efeso si Pablo. Pero pag sinabi si Pablo na hindi mo mabasa sa lumang tipat? Yes. Ano yun? Yung resurrection. Yung body change. Yung celestial. Ano pa? Hindi ba hiwaga yan, sabi ni Paul? Yung pagpapalit ng katawan ninyo in a twinkling of an eye. Nakasulat pa yun sa lumang tipat? Pero, binigkas ni Pablo yan. Meron sa lumang tipan translation kay Enoch. Na Translation. Translate nilipat. Nilipat, pero hindi body change. Hindi po pwedeng may mauna kay Kristo na magkaroon ng katawang manuwalhati. It cannot be. Totoo si Enoch na translate siya from another place. Nangyari talaga yun kasi dahil nanganganib ang buhay niya. Pero, hindi po siya nag-translate sa isang lugar dahil nagbago yung katawan niya as glorified body. Nagkaroon siya ng transformation. Hindi po, nalipat lang siya sa ibang lugar. At may tawag tayo dyan eh. Alam niyo ba ang tawag para malipat ka sa ibang lugar sa Biblia? Meron yan. Yung nangyari kay Enoch, ang tawag dyan ay portal. Anong tawag doon? Portal. Portal na. Portal dimension. Pag-a-appear yung portal na yan, at pagpasok mo dyan, lipat ka from another place. Or lipat ka from another dimension. Alam niyo ba nangyari kay Adam yan? Si Adam, ginawa ng Diyos in a perfect creation. Hallelujah. At dalagpan niya yung language, ng heavenly language. Mga kapatid, si Adam nakakapasok dyan sa portal. Nakakalusot si Adam from another dimension. Did you say amen? Amen. Hindi nyo masyadong pamilya kahit hindi kayo amin. Hallelujah. Nangyari po kay Adam yan. Hindi pa nagkakasala si Adam. May portal talaga na lumilitaw. Parang bilog yan.
na nag-aapoy. Pag pumasok ka doon, pupunta ka, saan po gustong pumunta, makakarating ka. Kasi bakit kailangan yung portal? Hindi masyadong glorified body. Pero kapag ikaw o tayo'y glorified body, hindi na kailangan ng portal. Sa science, sa physics, meron silang tinatawag na wormhole. O yung mga nag-aaral dito, dapat alam. Word sa physics, no, yung 115 elements lang sa table of, ano ba yan? Table of, called table of contents. May mga physics sa physics, napapag-aralan ng mga science, nag-i-discover na ng totoo nga. Si Brahman, pinag-aaralan ng mga yun. So in other words, mga kapatid, ano talaga? So napunta tayo doon, ano? Napunta tayo doon sa portal. Pero totoo yan. Sa panahon ni Eden, alam mo ba kung saan ang galing sa Eden? Yung lugar na tinitirikan ngayon ng Dome of the Rock. Hallelujah. Yung place na yun na may pato, na kung saan iaalay si Isaac, mga kapatid, diyan lumilitaw yung portal sa ibabaw. Gusto niyo mga kapatid? Doon lumilitaw yung portal na yan. Hallelujah. Ibig sabihin, diyan nanggaling si Adam. Yung tao, diyan nanggaling sa lugar na yan. Ano bang tawag sa lugar niyan? Yan ang Mount Moriah. Yan ang bundok ng Moriah. Diyan nanggaling siya dyan. At diyan doon sana iaalay sa Isaac. Kung di ako nagkamali, doon din ang Bethel. Kung di ako nagkamali, kung mali ako, doon si Jacob humilig ang kanyang ulo na may bato. At doon yung anghel nakita niya, panig-panao. Ano ibig sabihin ng panig-panao? That is way of portal from another dimension. Medyo napunta ako doon. Nagiging esoteric ako. Pero, mga kapatid, ang ibig sabihin, yung kautusan ng Panginoon, hallelujah, ginaganap na lang sa iisang pagtupad. In one word. Sabi ko nga kanina, ito yung message. Ngayon, kung ito'y sa panahon natin, mga kapatid, meron tayong mensaheng tinanggap. Sabi ko nga kanina, si Pablo, nagamit sila sa panahon na yun, na meron silang tinanggap na message from God. And that is the spoken word. Pinatupad ni Pablo yun, at nung yun ay pinapatupad ni Pablo, marami siyang naging kalaban doon. Maraming umusig kay Pablo, particular yung mga Jewish Messianic. No? No, sa panahon ni Pablo, nagtuturo na siya ng tinatawag na ang tawag dito yung kalayaan, yung free will ng inyong kaisipan. Halimbawa, sa mga pagkain sa panahon ng Israel, maraming bawal. Pero sabi ni Pablo, kung ito'y hindi labag sa inyong kaisipan, mga ganyan, ay pwede mong gawin. Pero kung mayroong ma-offend, may matindison, huwag mong gawin. Alang-alang sa mahihina. May mga tanong sinabi si Pablo. At napakarami pang hindi natin maisa-isa, mga kapatid. Mapapansin natin na kung minsan, bilang isang mangangaral, tulad ni Apostol Pablo, alam niyo bang meron siyang minsan sinasabi hindi galing sa Diyos? Pero spoken word. Ang sabi minsan ni Pablo, meron, halimbawa, patungkol sa anak na o sa asawa na maghihiwalay o paano yung may isang unbeliever, may believers. Sabi ni Pablo, nagbigay siya ng payo. Ano sabi ni Pablo? Meron akong payo, hindi sa Panginoon. Hindi sa Panginoon. Ano yung sabihin? Meron si Pablo minsan sinasabi, sa kanya lang. Pero, hindi ba natin maituturing na kung sa kanya lang yun, ay hindi ba inspirado? Inspirado. Inspirado rin. Ano yung sabihin? Si Pablo nakakabuo na ng mensahe because of the inspiration of God. Hallelujah. Kaya ang sabi ni Paul, mayroon siyang pinapayo minsan na hindi galing sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi, not all the time, may divine na dumarating sa kanila bilang mga lingkod ng Diyos. Minsan may sinasabi ang lingkod ng Diyos. Hindi minsan galing sa pahayag mo, yung sabihin, yung direct na binibigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Minsan hindi ganon. Minsan payo, minsan counseling. Hallelujah. Pero, katotohanan. Spoken word. Hallelujah. Can you say amen? Shall we say praise the Lord? Nandiyan ba kayo mga kapatid?
Sabihin natin, praise the Lord! May matulog. Nato pa kayo mamatid? Nakakatuka tayo mensahe ko eh. O sige, kisingin natin. So, paano natin yung dakilang utos ng Panginoon sa ating matutupad yan? Kung paano sinaysay ko sa bayang Israel, alam nyo na yan, di ba? Binigay ng Diyos sa bayang Israel para ang Israel makasunod para sa Diyos. What about para sa ating church? Meron ba tayong mensahe tinanggap sa Diyos? Meron. From the time of Paul hanggang sa panahon natin, mga kapatid, meron tayong one word. Tulad ng sinabi. Yung one word na yan is from all the New Testament. From the beginning of the church age hanggang sa dulo ng Laodicea ito, iisang salita ang tinanggap natin. And that is the message. Yung isang salita na yan, na mensahe ng Panginoon, galing sa Diyos yan. It is a divine message from God. Ngayon, kung sasabihin natin ito, mga kapatid, sa ating lahat, na naririto sa bawat pamilya, mabigat, mga kapatid. Yung one word na yan, na kung sasabihin, maaring marami sa ating pwedeng masaktan, partikular sa magulang. May mensahe tayong tinanggap in these last days. Sa church ng Manalete, mga kapatid, may binigay ang Diyos na hindi ibinigay sa iba. At itong mensahe ito ay maituturing natin liwanag ngayon. Hallelujah. Maliban na lang, hallelujah, kung hindi mo pa nauunawaan ang bagay. It means kung ang mensahe na nakarating po sa atin na hindi pa maliwanag sa atin, hallelujah, blurred pa yan sa atin. Mga kapatid, hindi mo pa nakikita. Masakit sabihin, mga kapatid, ang ating sambahanan ay nasa loob ng kadiliman. Kasi natin kadiliman, no? Hindi yung tulad na nakikita natin, mga anak, pasakulero, lasinggero, hindi lang yan, mga kapatid. Dilim din yan. Ano yung dilim? Yung hindi po nila bilang magulang na dapat makaalam ng mga bagay na prinsipyo patungkol sa mga utos ng Diyos ay dapat makarating na sa anak natin upang sila, mga anak, ay maihatid natin sa Diyos doon sa dakilang utos na yan. Ang purpose nito, mga kapatid, ng message ay ibinigay para maihatid natin bilang tayo mga magulang, maihatid natin ang ating mga anak sa Diyos. Praise God. Kung naging malinaw po sa atin ang mensahe ito. Hallelujah. One word, sabi ni Paul, sabi ni Grace, love your God, love your men, your neighbor. Isa lang yan, mga kapatid. Kung message ang pinag-usapan, sabi ni Paul, this is a one word. Yung one word na yun, ang dakilang utos ng Panginoon. Hallelujah. Sa message na ito, mga kapatid, hallelujah, possible na may mga pamilya pang ang kalagayan ay traditional. Anong ibig sabihin ng traditional? Ang traditional ay meron po silang nakasanayan ginagawa spiritual na kanila pong nakasanayan. Ibig sabihin, may alam po sila sa salita ng Diyos na yung kanilang alam ay yung pangsadati ng matagal na. Pero yun pa rin yung kanilang ginagamit na alam nila para sa inisip nilang magiging matiwasay ang loob ng kanilang sambahanan. Ang tawag natin doon ay traditional. May konting naabot, mga kapatid, dyan patungkol sa kautusan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pero hindi lubos. Praise God. Sunod, dapat ang mensahe nakikita na po natin ng malinaw. Ang mensahe ito, mga kapatid, ay katulad ng liwanag.
Liwanag yan. Na kapag nakita mo, di ba sabi ni Mary Francis, alala nyo, it's like a thundering and lightning. Ano yung sabihin ng lightning? Liwanag yan. Alam niyo ba, ang mundong ito kasama tayo? Nasa dilim? Yes. Nasa dilim. Pero nagbigay ang Diyos ng liwanag. So, itong liwanag, yung libawa, yung thundering kumulog, may sound, yung thundering may liwanag. Ma-appreciate mo ang thunder kapag gabi. At kailangan yung liwanag pag madilim. Kasi pag lumiwanag, kailangan tandaan mo yung daan papunta doon sa kaligtasan. Halimbawa, tatawid ka sa isang lugar, hindi mo makita yung daan, kailangan mo ng liwanag. Maliban mo meron kang lampara. Eh kung wala kang lampara, mga kapatid, kailangan ng kidlat, kailangan ng thunder. Pag liwanag ng thunder, makikita mo yung daan. Anong kailangan gawin ng bawat taong nasa ganung kalagayan? Kailangan tandaan mo kung nasa yung daan. At pag nakita mo lumiwanag, saglit yung liwanag, ay ito ang daan, alam ko saan ako pupunta ko yun. Magiging safe ka. Pero kung hindi natin sisilupin mga kapatid yung liwanag, mananatili tayong dilim. Ano yung sabihin? Spiritually, parang parables. Ano yung sabihin? Kapag yung liwanag nito na siyang mensahe, direksyon ng ating sambahayan, papunta sa Diyos, papunta sa pag-ibig natin sa Diyos, para sa kanyang dakilang utos, dapat magawa ko natin. Hallelujah. So say praise the Lord. Praise the Lord. Can you say amen? Amen. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kunti na lang to. So, mahalaga mga kapatid, mahalaga po ang utos na ito ng Panginoon na hindi po natin dapat mabaliwalain. Hallelujah. Bilang tayo mga magulang na tinawag ng Diyos, nakasalalay po sa ating pagiging mga magulang ang ating mga anak. Dapat tayo po ang magamit, tayo mga magulang, tayo mismo ang magamit para sa ating mga anak na sila ay makarating sa Diyos. Hallelujah. Masakit kasi mga kapatid kung meron tayong mensahe tapos ang mga magulang hindi masyado nagpo-focus sa message. Pwede mangyari mga kapatid, mapariwasa yung ating mga anak. Amen? Amen. Pwede po mapariwasa. Kasi po ang pinag-usapan natin ito dakilang napakahalaga nito. Very simple, napakababaw, pero napakahalaga. Marami ako pwedeng ituro marami ako pwedeng mag-doktrina Pero kung gusto ko kasi magamit ako ng Panginoon na hindi lang sa inyo, kundi pati sa akin, sa kalagayan ng ating sambayanan, na makaangat po tayo sa kautusan ng Panginoon. Makalapit tayo sa iisang utos ng Diyos, sa iisang salita ng Panginoon. Hallelujah. Kadalasan po ngayon, halos pagdating sa training, pagdating sa hukom, marami na po ang nagbabago. Marami po nagsasabi na sabi na quote-unquote lang na wala ng tao yan, mga gano'n, mga terno gano'n, wala ng tao yan, hindi pa kailangan sundin yan, mga gano'n. Ano nangyari mga kapatid? Pwede tayong maninda na imbis na sundin natin yung mensahe ng Panginoon, nangyari na apektuhan tayo doon sa mga salita na napaparating sa atin galing sa labas. Hallelujah. Well, siguro sa comparison minsan nakukumpara ang church natin ng malete. Kumpara doon sa denomination, kumpara sa pagkentay. Totoo naman yun mga kapatid. Minsan part of holiness. Napag-usapan natin ito holiness.
Sa holiness mga kapatid, punta ka sa denomination, UPC, ang taas ng kanilang standard ng holiness. Mas kumpara sa atin tayo, medyo hindi kaya ganun ka-angat ng pagdating sa kapanalan ng outward appearance ng sa ibang end time, pag napunta kayo, makikita nyo sila, di ba? Sino nakaka-fellowship sa ibang end time? Di ba nakikita nyo ang kasuotan nila, di ba? Talagang full of standard talaga sila. Sinusunod nila kami ng tayo. Ibig sabihin, pagdating sa ating comparison, mukhang parang medyo ahead sila kayo sa atin. Kung halimbawa outward appearance naman, pwede. Pero pagdating sa mensahe, pagdating sa message, kung pag-usapan natin ang one word ng message na kung saan ang mensahe niya na papunta sa pag-ibig patungkol sa Diyos, mas mataas yun, mga kapatid. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan ng physical o outward holiness, ha? Hindi. Dapat masigit. Kung may mensahe tayong tinanggap, na kung yan yung mensahe na dapat makarating tayo sa Diyos, sa dakilang utos ng Diyos, na mensahe niya, mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Dapat yung mensahe naka-apply, naka-apply sa buhay ng bawat mananampalataya. Hallelujah. Kasi ano ba ang laman natin? Ano ba ang laman natin sa denominasyon? Ano ang laman natin sa ibang kita? Kung mensahe ang pinag-usapan, may ahead, may lamang kayo kung nag-aral kayo. Hallelujah. Sa mensahe. Pero pagdating sa mas physical, medyo hahabulin pa natin. So, say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So, say hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon tayo mga kapatid. Tingin po tayo. Dakila namin Diyos.